Hi, good PM guys. Happy Friday ng gabi. Ayan, kamusta po kayong lahat? Ayan, magluluto po tayo ngayon ng dinner. Magpiprito lang po ako ng daing na bangus. Daing na bangus boneless para sa dinner namin. Pero kasi hindi ako magra-rice kasi dahil nga medyo tumataas ang BP natin kaya hindi tayo magra-rice ngayon. Kaya ngayon, samahan niyo po ako para magluto tayo ng daing na bangus. In-order ko lang po siya online para hindi ako mamalengke kasi wala na po akong time mamalengke talaga. Kakauwi ko lang din galing work at marami rin akong ginawa sa barangay. So yun guys, samahan niyo na ako please. Thank you. Ayan. Hindi siya masyadong mapinansik kasi karaniwan yung bangus mapinansik talaga yan. So ayan, hindi siya masyadong mapinansik. Natatakot ako, baka natalsikan ako eh. Nangyari na kasi dati yan, na parati ako natatalsikan dahil kakaroon ako ng mga dito sa braso, di ba? Ngayon, salamat naman ang hindi siya nagtalsik. Kailan natin siya maprito. Ayan guys, hintayin lang natin siya maprito ha, tapos hugasan ko muna yung ibang hugasin. Alam niyo naman, marami tayong gawain araw-araw. Samahan niyo ko. Parating na kasi asawa ko galing yung trabaho. Kaya kailangan natin magluto. Bali yung ulamin namin, pritong bangus. Daing na bangus. Marinated. Alam niyo ba guys, kaninang tanghali, umuwi ako tapos umidlip ako kasi kanina talagang hindi maganda yung pakiramdam ko, mataas ang BP ko. Kasi ang BP ko talaga actually karaniwan lang, 90 over 70, 100 over 80, tapos 80 over 70, minsan nga 70 over 60 pa eh. Pero kanina, iba talaga yung pakiramdam ko. Ang sakit ng, alam mo yung parang nangangapaling batok, masakit. Tapos may parang naduduwal ako. Naduduwal ako, kaya alam ko, ibang ano talaga nun, iba talaga yung pakiramdam ko. Tapos parang medyo masakit na yung ulo ko, kaya ipinahinga ko, umuwi ako. At least nagpahinga ako na at least 1 hour. Umiga ako, pagka ano ko, umigip ako. Hindi talaga ako nag-lunch. Binawasan ko talaga yung kain ko. Tapos ngayong dinner, hindi rin ako mag-dinner. Siguro hindi ako magra-rice.
Mag-bread lang ako. Hintayin lang natin maluto yung piniprito. Ayan, hintayin natin yung piniprito natin, ha? Hintayin natin siya. So, habang hinihintay natin yan, hindi naman ako nagkasain kasi meron pa kaming kanin na natira, maraming kanin. So, sayang naman. Baka i-fried rice ko na lang yun. So, ayun, teka, baligtarin na natin yung ulam. Ayun, nakalamsik. Ow! Baligtarin natin siya, ha? Ayan, nabaliktad ko na. Ako, kayo ba, ang pag nagtitito ba kayo ng mga isda, ng mga fish, gusto niyo ba yung tostado? Yung pag kinain, parang, pag kinagat mo, parang malutong. Ako hindi, ayoko talaga ng isda na yung malutong. Gusto ko pag kumain ako, yung may nakukurot pa rin ako. Ayoko ng isdang pagkain mo, pakagat mo, parang chicharon. Ayoko ng ganun. Pero yung iba kasi ganun, ang gusto nila. So ako hindi ganun ang gusto ko sa isda. Ayan. Habang hinihintay natin siyang maluto, meron pa akong 3 pirasong piprito. Ayun o. Kumbaga, bali yung isang buong isda na boneless bangus na marinated. Kinati ko sa gitna kasi malaki. Kaya ayun, ipiprito ko siya. Bali, 4 na isda siya meron. Diba? Kayo guys, ano bang inihahandaan yung dinner para sa pamilya nyo? Ako yun lang, simple lang. Simple lang siya. Simple lang yung inihanda akong dinner para sa family ko. Hindi naman kami yung ganun ka-arte or kaselang kumain, diba? Ayun, alam nyo ba guys, itong eyeglass ko, nawala to. Siguro 2 days siyang nawala. Buti na lang may nagsole kagabi. Nawala siya nung, kailan ba yun? Kailan ba kami lumuwas para sumama sa hipag ko? 2 days siyang nawala. Nawala siya nung gabi pagsakay ko ng tricycle kasi nagmamadali ako. Nakalagay dito sa ulo ko, nakaganyan. Ngayon, pagsampa ko ng tricycle, sumabit siya, nalaglag pala nang hindi ko namamalayan. Ngayon, yung unang tricycle, yun ang unang sinakyan namin nakaalis na. Yung pangalawang tricycle na nakapila, yun ang nakuha. So, hindi niya alam na sa akin yun. Kaya, nung hinahanap ko, binalikan ng tricycle na una kong nasakyan namin. Sabi ko, pakibalikan. Baka mamaya makita niya pa. Tapos, pakiiwan na lang doon sa kakilala ko na tindahan. Malapit doon sa tricycle na pila. Kilala ko naman kako yun. Pakiiwan na lang. Tapos, kukunin ko na lang kinabukasan. Kasi alam ko, gabi na kami uuwi that time. So, ang nangyari niyan, hindi ko siya nahanap. Pagbalik ng tricycle driver, wala na. Yung pala, nakuha niya. Tapos, hindi naman niya alam na doon, na taga doon ako. So, nag-post ako sa FB, mga FB page, group, na kung sino nakakuha. So, ayun, may nagbalik kagabi. Nitong aking eyeglass. Kasi napakahirap nang wala akong eyeglass, lalo na para sa trabaho ko. Hindi ko siya masyadong mabasa. Kasi, reading glass to, na may ba tawag nun? May grado. So, ang hirap para sa akin na hindi ako makasuot ng eyeglass na to. Saka, pinagawa ko to sa EO ng worth 3.6 lang naman. Pero di ba malaking bagay naman to. Hindi naman ako ganun kayaman para makapagpagawa agad ng 3.6. So, 2 days ako nagtiis na walang salamin na nangihiram lang ako sa asawa ko since may reading glass din siya.
Ayun. Kaya thankful na nahanap to. Diba? So, thankful na nahanap ko tong eyeglass ko. So, habang hinihintay natin na maluto yun, maluto yung mga piniprito natin boneless bangus, kumain muna tayo. Kanina talagang sobrang feeling ko talaga yung, alam mo yun, yung nakapanimbatok, masakit, tapos parang masakit, bumibigat yung ulo ko, tapos parang naduduwal ako. Tumataas talaga yung BP ko. Ramdam ko yun eh. Ganun talaga ako pag medyo mataas yung BP. Ang sabi ng iba, yung 130 over 80 or 130 over 90, hindi raw yung mataas. Natural lang daw yun. Pero kasi sa akin na talagang mababa lang talaga yung BP ko, as in, hindi ako tumataas ng 120. Hindi talaga ako tumataas. Puro ang BP ko is 90 over 80, 80 over 70, 100 over 80, ganun lang, 80 over 60, yun lang yung talagang kaya ko eh. Kaya parang pag medyo tumaas ng 130, 140, pinakamataas yung 150, talagang nangangapal na siya. Kailangan ko ipahinga. Kaya kanina, after na kumain ako ng, hindi na ako nag-lunch, kumain lang ako ng pika-pika na nilibre ako yung kaibigan kong sekretary. Binigyan niya ako, kumain kami din sa Tops. So, ayun, yun lang ang kinain ko. Kaya, pagkatapos nun, umuwi ako, nakaalam ako sa kapitan namin, na uuwi ako, tapos, yung mga 12:30, nandito ako sa bahay, umiga ako, siguro nagising ako, umiga ako ng siguro mga alauna, palagay natin alauna nakatulog ako, nagising ako ng 2:30, kaya bumalik na ako sa barangay, yung time na yun. Kaya, kahit pa paano, nabawasan yung magandang pakiramdam ko, pero, ngayon, siguro maaga ako matutulog para bukas maayos yung pakiramdam ko. Kasi meron kaming event bukas. May binyagan. Tapos yung anak kong babae, yung panganay, kasama siya dun sa binyagan kasi kumari niya yung kaibigan niya yung college. Hanggang yung kaibigan niya yung magpapabinyag. So dahil wala siya, nasa Boracay with her tita, ako yung ako yung magpo-proxy para bukas para sa kanya. So, kailangan ko ng pahinga. Pagkatapos, bago pa yun, meron kaming meeting dahil treasurer din ako dito sa homeowner, kailangan umattend din ako ng meeting na before na umattend ako ng binyag. So, kailangan ko ng maagang pahinga para maganda yung pakiramdam ko bukas. O, diba? Parang marami akong ginagawa ngayon kasi siguro parang sobrang nakakapagod. Hindi naman ako mataba. Sabi nga ng iba, payat ako. Payat yung mukha ko. Hindi ako mataba. Pero malakas ako talaga kumain. Pero itong mga nakarang araw nga, pinipilit kong bawasan ang kain ko ng rice. Kasi talagang yung rice ang nakakapagpa-taas ng mga cholesterol. Diba? Ng mga triglyceride, ng mga ganyan. So hanggat maaari yun nga, hindi bawasan ang pagkain ng matataba, maalat, mamantika. So ayun, kaya medyo hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Ayun. Kayo ba guys, may mga ganyan-ganyan din ba kayong nararamdaman? Katulad ng mga nararamdaman ko. I-share nyo naman, comment nyo dyan sa comment section, sa comment box natin guys. Hinintay ko lang maluto yun. Nakapangalawang salang na yung, pangalawa na yung piniprito ko, naalis ko na yung una. So, ipiprito natin lahat kasi yun lang ang kakainin ko. Hindi ako magra-rice, kaya hindi ako nagsaing. Dahil may natira pang kanin, sayang naman yung guys. Magtipid tayo hanggat kaya magtipid, diba? So, ayun lang kakainin ng asawa ko. Or yung anak ko, minsan naman hindi na kumakain si Bunso rito. Kasama yung mga kaibigan niya. Umalis sila. So, ibig sabihin, baka hindi na naman siya makakain dito ng dinner. So, ang asawa ko lang at ako ang nandito para kumain. Umalis siya with friends, syempre, alam niyo mga kabataan mo eh. Laging nagkakamustahan kahit araw-araw na magkasama, di ba? Ayun. Kayo, ano niluto nyo hapunan para sa family nyo? Ako yun lang muna ngayon. So, ayun guys, luto na ang ating boneless pritong bangus. So, magdi-dinner na muna kami guys ha. Diyan na muna kayo. Thank you for watching. Please subscribe. Ingat po kayong lahat. God bless. Love you all.